Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong depensa, todo rescue ng palasyo, lalo na si Auntie Claire Castro doon sa pasabog ni Senator Amy na si Pangulong Marcos Jr. kasama ang kanyang asawa, pati ang anak, si Sandro, ay gumagamit ng pulburon. So todo rescue na naman si Auntie Claire. Ano yung anong sa depensa niya na hindi totoo? Ito, palasyo nanindigang pasado sa pulburon test si Pangulong Marcos noon pang 2021. Okay. Mariing binigyan diin ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na walang matibay na batayan ang mga aligasyong ibinato ni Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Matatandaan ang inamin ni Senator Marcos na sangkot umano, ito pala post ng Masang Pilipino, nakalimutan ko. Matatandaan ang inamin ni Senator Marcos na sangkot umano ang Pangulo sa paggamit ng ipinagbabawal na substance sa isang paratang na agad nagdulot ng kontrobersiya. Pinabulaanan ito ni Castro na sinabing walang katotohanan ang akusasyon at iginiit na napatunayan na noon pa malinis ang Pangulo matapos itong sumailalim sa isang pulburon test noong 2021. Sabi ni Auntie Claire, alam naman natin na nagkaroon na ng pulburon test noon pang bago mangampanya ang Pangulo. Yun lang ang depensa. Okay. Tingnan natin reaksyon ng mga tao. Dito mo makikita kung alin ang pinapaniwalaan ng nakakaraming taong bayan. So nagsalita ang ate, gumagamit ng pulburon ang aking kapatid kasama ang kanyang asawa at anak. Sabi naman ni Auntie Claire, hindi. Totoo yan. Dahil pasado ang Pangulo sa pulburon test. Alin ang mas pinapaniwala ng taong bayan dito? Makikita nyo sa people who reacted. 56,000 people nag-react. 53,000 ang tumatawa, 992 ang galit, 1,700 lang ang naniniwala na hindi gumagamit ang Pangulo. So, anong percentage ito? Mga 2% lang ang naniniwala sa palusot ni Yusek Claire Castro. 98% tinatawanan itong si Yusek. Naniniwala ang 98% na gumagamit nga ang Pangulo at ang kanyang pamilya. So, hindi mo na maluloko ngayon ang taong bayan. Comments. Lani Laksamana, pinsan ko ito. Hair follicle test, Auntie Claire, para makita ang katag. Yan to solve the issue, kung talagang malinis ang Pangulo, magpa-follicle test na. Ganun lang yun kasimple. Karma Israel, hanggang kailan kaya kayang takpan at ipaglaban ni Auntie Claire ang kanyang BBM? May nabasa nga akong post ni Kipichu. Ang pinakamahirap na trabaho sa buong mundo ngayon ay nasa kay Auntie Claire, yung depensahan ang kanyang Pangulo na itong kaliwat kanang akusasyon. Ito, yung corruption. Grabe. Sinamahan pa ngayon itong akusasyon na talagang gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot. So paano mo didepensahan yan? Kabisay, Bulaga ang kagwang sa Malacanang, lukso na diha.
Pagadian, Sambuzor, Auntie Claire will fight for PBBM until the last drop of her saliva. Meron akong nabasang post kanina, isang retired colonel, army colonel, hindi ko na lang banggitin ang pangalan dahil kaibigan ko maka-BBM siya. Nilagay niya doon yung, these are the signs of a drug addict. Ang dami niyang sinasabi doon. Tapos sinabi niya sa end of his post, itong mga signs na ito, hindi mo naman makikita kay PBBM. So, dinidepensa niya, hindi siya, itong retired army colonel nito, hindi siya maniwala na gumagamit ang Pangulo. Yung mga nag-comment naman doon, ang daming nag-comment. Talagang naniniwala na gumagamit ang Pangulo. Tapos, ang karamihang suggestion, to solve the issue, political test. So, bakit ayaw ng Pangulo na magpa-test? Doon pa lang Kaya kung malinis siya, noon pa yan, tapos ng issue. Hanggang ngayon, issue pa rin yan dahil ayaw niya Okay. Erlyn Villaber, i-appeal kag test pud kay Lutauman Permi mangistorya madam. Mayroon pa akong nabasang comment doon sa post ng Army Colonel. Paano? Yung sandali yung nabasa kong comment. So, paano? Sabi niya, yung nag-speech ang Pangulo, I think full of Bataan nata yun, o Bataan Baylor Day, April 9. Nag-speech siya, mayroon siyang puting dito, na pinaginalang illegal substance. Hindi niya napunas. Paano ma-explain yun? Presidente tapos may puti. Yun, ang daming tapos yung gumaganon. Kapansin-pansin talaga yung gumaganon ang kanyang So, anyway, ako nagpapasalamat ako kay Senator Amy. Una, galit ako. Bakit pinayagan ni Senator Amy? Ako, naniniwala ako sa payag ni Senator Amy. Naiiyak nga ako na nararamdaman ko yung pagmamahal niya sa kanyang kapatid. Nandun yung malasakit pa rin. Kaya lang may kasalanan si Senator Amy, but inamin man niya yung kasalanan niya. So ako, handa ko na siya lang patawarin and let's move on. And let's pray na sana, I don't know how will this end. Hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari sa mga pasabog na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos nilang tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni si Angkol ang natagaan og yero. Mag-atop na siya karon. So mo na ni ang atupan ni Angkol karon.